Sa gitna ng sikip ng lungsod, sa isang lumang apartment building sa Maynila, may isang unit na bihirang pinapansin, Unit 4B. Hindi ito pinupuntahan ng mga maintenance, at madalang makita ang nakatira roon. Laging nakasarado ang mga bintana, at kahit patirik ang araw, tila laging may aninong kumakapit sa kurtina nito. Ang pangalan ng nakatira roon ay Gabriel Reyes. Isa siyang tahimik at magalang na lalaki, mga 30 anyos, maputi, malinis manamit, at bihirang lumabas maliban na lang kung gabi. Isa raw siyang freelance graphic designer, sabi niya sa building manager, pero wala pang nakakakita sa laptop niya o kahit sino mang bumisita. Nagsimula ang lahat ng mapansin ni Ira, isang college student na nakatira sa Unit 4A, ang kakaibang amoy mula sa kabilang unit. Hindi ito ang karaniwang amoy ng panis na pagkain. Hindi rin ito amoy daga. May halong alat at panis na dugo, parang hilaw na karne na nakalimutang ilagay sa freezer. Tuwing madaling araw, bandang 2:00, naririnig niyang may bumubuhat ng kung anong mabigat mula sa kabilang unit. Para bang hinihila sa sahig, o kinakaladkad. Isang gabi, sumilip siya sa butas ng pinto gamit ang lumang peephole. Nakita niya si Gabriel na may dalang garbage bag na kulay itim. Tumulo mula rito ang kulay pulang likido sa sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at bigla ring sumara si Gabriel ng pinto niya, parang may nadinig siya. Kinabukasan, naglaho ang caretaker ng building. May kumakalat na chismis sa building, may nawawala raw. Si Manong Lito, ang caretaker, ay hindi pumasok ng 2 araw. Hindi raw nagpaparamdam. Wala sa bahay. Wala sa cellphone. Nagsimulang magtanong-tanong si Ira. Hindi dahil chismosa, kundi dahil curious. At takot. Tuwing gabi, inuulit ni Gabriel ang kanyang ritual, paglabas ng 2:00, pagdala ng garbage bag, pagbabalik sa unit pagsapit ng 3:00. Laging may tulo, laging may amoy. Isang hapon, habang nagpapanggap si Ira na tumatawag mula sa hallway, nakita niyang bukas ang pinto ni Gabriel, bahagya lang. May narinig siyang parang low hum ng freezer. May nakita rin siyang mesa. May chopping board. At, may pulang mantsa sa tiles. Nang sinubukan niyang lumapit, biglang sumara ang pinto, at sumilip si Gabriel. May kailangan ka ba? Tanong niya, ngiting walang emosyon. Nagsimulang magbago ang behavior ni Ira. Hindi siya makatulog. Palagi siyang nangangamba. Pakiramdam niya'y sinusundan siya. At habang tumatagal, mas lumalalim ang hinala niya. Minsang bumisita siya sa karinderyang nasa tapat ng building. Tinanong niya si Ate Marites, ang tindera, kung saan sila kumukuha ng karne. Biro ni Ate. Ewan ko kay Gabriel, minsan dinadala niya kami ng karneng di ko alam kung saan galing, pero malasa, parang beef pero hindi eksakto. Hindi siya nakatawa, umiral ang panlalamig sa kanyang batok. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nanginginig siya. Pero isang gabi, nagdesisyon siyang sundan si Gabriel. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Nakabihis si Ira ng itim at may suot na gloves. Binuksan niya ang lock gamit ang hairband, isang skill na natutunan niya sa self-defense class. Pagbukas ng pinto ng Unit 4B, bumungad ang amoy na mas masahol pa sa bulok. May mga glass jar na may lamang bahagi ng katawan, daliri, tainga, at isang mukhang hindi na makilala. May freezer sa gilid, at nang buksan niya ito, tumambad ang ulo ni Manong Lito, nakanganga, parang nagsusumamo. Tumili si Ira, pero walang nakarinig. Biglang sumara ang pinto, at sa likod niya, naroon si Gabriel. May hawak siyang kutsilyo, at malamig ang kanyang mga mata.